So ayan, magandang araw sa inyong lahat at sa puntong ito ay ating pailaliman ang pagtalakay sa Kabanata 3, Panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ayan, so kaligirang pangkasaysayan. So isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang gobernador general na sumakop sa ating bansa. So, sinasabi ngang napaligaw sa Pilipinas ang pangkat ni Magallanes noong 1521. So, isang kamalian maituturing na ang pag-aangkin ng mga Kastila na sila ang nakatuklas sa Pilipinas. So, ang Pilipinas ay sinakop ng mga Kastila sa pamamagitan ng sandata at relihiyon at alam naman natin at hindi yan lingid sa inyong kaalaman. So, humigit kumulang sa 44 na taon ang nakaraan nang mapaligaw sa ating bansa ang pangkat ni Magallanes bago opisyal na naitatag ni Legazpi ang kapangyarihang Espanya sa Pilipinas noong 1565. So kasi sa kasaysayan, dito nagsimula sa taong ito ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, hindi yung unang ekspedisyon ni Magallanes noong 1521. So, hindi rin na maikakaila na nagkaroon ng 3 ekspedisyon na ipinadala sa Pilipinas bago ang ekspedisyon ni Legazpi, ngunit ang mga naturang ekspedisyon ay hindi nakarating sa ating bansa. So ito ay pinamunuan ni na Lausa noong 1525, ni Saavedra noong 1527 at ni Villalobos noong 1542. So, hindi nga nakarating sa Pilipinas ang mga naunang ekspedisyon dahil nga noong sila'y nasa Indonesia pa lamang ay hinarang na sila ng mga Ulandes. So, nagkaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino, gayon din sa kanilang panitikan. So napakaraming pagbabago nga ang naganap nung dumating ang mga Kastila. So alam naman natin kung ano yung layunin ng Espanya sa pananakop sa ating bansa. So kung inyong natatandaan sa kasaysayan, yun yung tinatawag na 3G. So napakalimitado ng parametro ng pagsasalaysay sa kasaysayan dahil wala tayong wala tayo sa posisyon para pag-aralan o pailaliman ang pagtalakay sa kasaysayan dahil ang ating itinuturo ay pawang konsepto lamang ng panitikan noong panahong iyon. So, ngunit, sabi ko nga kanina, ang pangunahing dahilan ng ng Spanya sa pananakop ng mga nila sa Pilipinas ay yung 3G or 3G, which is the gold, the God, and the glory. So, sabi nga sa Tagalog ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, pagpapayaman, at pagpalawak at pagpapalakas ng kapangyarihan. So, naging makapangyarihan at mayamang bansa ang Espanya noong ika-15 hanggang ika-16 na daang taon. So, halos nasakop nga ng Espanya ang buong Amerika. So, nasakop ng Espanya ang Timog Amerika, so maliban sa Brazil. So, ang California at ang Gitnang Amerika ay nasakop din ito at naghari ang Espanya sa karagatan. Ngunit, alam naman natin sa kasaysayan na tinalo ng Inglaterra ang Espanya sa karagatan. So, mahigit 300 taong lumaganap ang impluwensya ng mga Kastila sa panitikan ng mga Pilipino. So, karaniwan ng mga Kastila
ang sumulat ng mga akda na ang karamihan nga ay ang mga praile. So doon sa pagsakop class ng Kastila, walang eksaktong numero kung ilang taon nga tayo sinakop. So basta tatandaan nyo lamang, ang keyword doon ay mahigit 300 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Sumunod ay mga Amerikano na sumakop sa atin at ang mga Japanese na sumunod sa Amerikano na sinakop tayo for 3 years. So ilan sa mga pagbabagong ito ay yung paraan ng pagsulat na ang dating alibata na pinalitan nga ng alpabetong Romano. So at ang panitikan that time ay na tutungkol sa mga panrelihiyon, ang tema. So walang originalidad at gaya, halaw o hawig sa mga akdang Europeo lamang ang mga akda that time. So nung panahong iyan ay lumaganap ang panitikan tulad ng awit at korido. So karagatan, duplo, moro-moro, komedya, sinakulo, tibag, karilyo. Sila din ang nagdala ng talambuhay ng mga santo, gayon din ang mga nobena at dasal. So bukod pa sa mga akdang panrelihiyon, marami ring akdang pang wika ang nailimbag nung panahong ito. So nagpatuloy ng walang pagbabago hanggang sa pagkaroon ng digmaan sa Cavite noong 1872. So mga pagbabagong naganap sa buhay ng mga Pilipino, ito na nga yung sinabi ko kanina. So tinangkilik ang Katolisismo. Ayan. So yan ang unang ipinakilala sa atin, ang relihiyong Kristiyano. So nagpalit sila ng pangalan at nagpabinyag. So yan ay sa kautusan naman ni Gobernador General Narciso Claveria. So nagbigay siya ng 60,000 apelyedo na maaaring gamitin ng mga Pilipino that time. At patunay nga diyan ay ang apelyedo ng ating pambansang bayani na sa Gat Jose Rizal na Merkado. So ang Merkado ay hango sa salitang pamilihan o palengke. So sa kasaysayan naman kung ating babalikan, so ang pamilya ni Rizal naman talaga ay mula sa mga lahing Inchek na ang tunay na apelyedo nga daw batay sa kasaysayan ay Lamco. So Lamco ang tunay na apelyedo at pinalitan ng Merkado alinsunod sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria ng Espanya. So nagkaroon ng mga bahay na tisa at bato nung panahong iyan. So nagkaroon ng sibilisasyon. Magagandang kasangkapan tulad ng piano, muebles at mga kagamitang pangkusina. So nagkaroon ng mga sasakyan tulad ng karwahe, tren at bapor. So natuto silang magdiwang ng mga kapistahan bilang parangal sa mga santo at papa. So bilang libangan, nagkaroon ng mga sabong, karera, kabayo at teatro. So kaya hindi maitatanggi na masasabing ang sugal ay dala ng mga Kastila sa ating bansa na siyang minana ng ating mga kanununuan hanggang sa panahong kasalukuyan. Ayan. So mga impluwensya ng Kastila sa panitikang Pilipino. So alibata. So ipinagmamalaki at kauna-unahang abakadang Pilipino na nahalinhan ng alpabetong Romano. So alpabetong Romano, ito yung inintroduce sa atin ng mga Kastila. Ayan. Or abecedario. Okay? So pagkakaturo ng doktrina Kristiyana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon. So class, ang doktrina Kristiyana ay ang kauna-unahang aklat na panrelihiyon na nalimbag sa Pilipinas. So ang mga sumulat ay sina Padre Juan de Plasencia, Padre Domingo de Nieva. So ito'y nasulat sa Tagalog at Kastila. So ang mga paksa
ng doktrina Kristiyana ay ang Pater Noster, Ave Maria, Credo, Regina Coeli, 10 utos, 10 utos ng Diyos, mga utos ng Santa Iglesia, 7 kasalanang mortal, so 14 na pagkakawanggawa, pangungumpisal, at kung hindi ako nagkakamali ay kasama din dyan ang katisismo. Ayan. So, sumunod ay na-impluwensya ng mga Kastila ay ang wikang Kastila na naging wika ng panitikan ng panahong yaon. So, yun nga, kasi nga ay halos lahat ng manunulat ay mga praile that time, kaya naman ang medium ng kanilang sulatin ay Kastila. So, pagkakadala ng mga alamat ng Europa at tradisyong Europeo, so na naging bahagi ng panitikang Pilipino, so tulad na nga ng awit at korido, moro-moro at iba pa. So, sabi ko nga, kung inyong matatandaan, doon sa mga nauna kong discussion ay binanggit ko doon na ang awit at korido ay dala ng mga Kastila sa Pilipinas. So class, may pagtatama lamang ako, nabanggit ko sa unang video na ang sumulat ng Ibong Adarna ay si Juan de la Cruz. So isang pagkakamali na aking nagawa. So Jose de la Cruz yun, class, ang tunay na pinaniniwalaan na nagsulat ng Ibong Adarna, Jose de la Cruz. Oh. Si Husing Sisiw yun, na sinasabi ngang naging guro ni Francisco Balagtas Baltasar. So, pagkakadala ng mga alamat ng Europeo, tradisyong Europeo rito sa naging bahagi ng panitikang Pilipino tulad ng awit at korido, moro-moro at iba pa. So, sabi nga, ang awit na Florante at Laura na halimbawa ng, ayan, sabi nga diyan ay yung awit, ang pinakamagandang halimbawa ay yung Florante at Laura ni Francisco Balagtas. So, ang Florante at Laura ay may diwang mapanghimagsik, ngunit nakalampas sa Komisyon Permanente de Censura. Kasi that time ay ang mga akda bago lumabas ay may sensura na tinatawag. Kumbaga ay dumadaan muna sa checking kung talagang pwedeng mabasa ng publiko. Dahil sa masining na pangangaral nito. So, hindi tuwirang tinukoy ni Balagtas ang Pilipinas bilang tagpuan. So sa halip ay binansagang itong Albania. Ayan. So gumamit siya ng simbolismo na Albania pampalit sa Pilipinas. So bagamat ang karaniwang paksa ng mga awit at korido na paglalaban ng mga Muslim at Kristyanismo, gayon din ang pananagumpay ng mga Kristiyano at pagpapabinyag ng mga Muslim, ang isinangkap niya sa awit na ito ay ang napaggitaw naman si Balagtas na sa tagumpay ni Florante ay may mahalagang papel na ginagampanan ang magkasintahan na Aladin at Flerida. Sa matatalino at mga mapanuri ay malinaw na nakuha ang diwang mapanghimagsik ng akdang ito ni Balagtas gaya ng isinasaad nga ng ilang taludtod sa Florante at Laura. So kung inyong mababalikan ang sabi doon na patunay ay are, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Kagalingat bait ay nalulugami at inis sa hukay ng dusat pighati. So dahil yan nga ang tunay na nararanasan ng mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila. So pero parang inilihis lamang ni Francisco Balagtas sa Komisyon Permanente de Censura na hindi tukuyin ang bansang Pilipinas ng kanyang ginawang akda. So bagkus gumamit siya ng ibang pangalan ng lugar, ito yung Albania.
Excuse me. So, ang pagkakasinop at pagkakasalin ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa ibang wikain. So pagkakalathala ng iba't ibang aklat na pambalarila sa wikaing Pilipino tulad sa Tagalog, Ilocano at Bisaya. So later on in class, marami akong ibibigay na halimbawa na mga pambalarila na aklat sa wikang Pilipino. So, pagkakaroon ng mga makarelihiyong himig na mga latalain ng mga panahong yaon. So, ayan, balikan natin. Ang doktrina Kristiyana nga ay ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong Hulyo 15, 1573 sa pamamagitan ng silograpiko. So, ito ay aklat ni na Fray Juan de Plasencia at Fray Domingo Nieva. So, nasusulat ang aklat sa Tagalog at Kastila at naglalaman ng mga dasal, 10 utos, 7 sakramento, 7 kasalanang mortal, pangungumpisal at tama ako guys sa aking nahula kanina, ang katisismo. So, ito ay may 87 pahina lamang. Ayan. So, doktrina Kristiyana, ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas. Kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas. So, yan ang halimbawa, guys. Ayan. So, ang ikalawang aklat na pinaniniwalaang nalimbag sa Pilipinas ay ang Nuestra Señora del Rosario. So, ang Nuestra Señora del Rosario ay inilimbag noong 1902. Ang aklat na ito ang ikalawang nalimbag nga sa bansang Pilipinas na akda ni Padre Blancas de San Jose. Ayan. So, at ayon sa kasaysayan ay tinulungan siya ni Juan de Vera. So si Juan de Vera ay isang mistisong Inchek sa pagpapakalimbag ng aklat. So, at ito'y nilimbag ang aklat ng Nuestra Señora del Rosario sa limbaga ng pamantasan ng Santo Tomas. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena at mga tanong at sagot sa relihiyon. So, ang sumunod na aklat ay ang Barlaan at Hosapat. So, ito ay ikatlong aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja, orihinal na nasa wikang Griego. So, ipinapalagay itong kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas. Ayan, kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas. So, guys, tatandaan nyo na ang Barlaan at Hosapat ay isang salaysay sa Biblia na isinalin sa Tagalog. So, isang salaysay na mula sa Biblia. Ayan. So, sunod ay ang Pasyon. So, ang Pasyon ay aklat na nauukol sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo. So, binabasa ito tuwing mahal na araw. So, nagkaroon ng 4 na version sa Tagalog ang akdang ito. At ang bawat version ay ayon na rin sa pangalan ng mga nagsisulat. So, ang mga ito ay ang version ni Pilapil, version ni Gaspar de Villain, version ni Aniceto de la Merced, at version ni Luis de Guia. So, at ang version na isinaalang-alang na pinakapopular ay ang version di Pilapil. So, sabi nga, ito ay awit na patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito ay ang pagpaparangal na ginaganap kong mahal na araw. So, ito ay may apat nga na version na isinulat. So, at ang kay Padre Gaspar Aquino de Belen ay noong 1704
Ang kay Luis Gulian ay de Guia ay 1750 at ang kay Padre Mariano Pilapil ay noong 1814 at ang kay Padre Aniceto de la Merced ay 1856. Ayan. So, ang pasyon ay isinalin sa lahat ng malalaganap na wika sa Pilipinas gaya ng Ilocano, Bisaya at Bicolano. So karaniwang nagtatagal ng 2 araw at gabi o mahigit pa ang pag-awit ng pasyon. So hanggang ngayon or hanggang sa kasalukuyan ay inuugali pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang pag-awit ng pasyon. So ang tono nito ay naaayon sa lugal at lalawigan. Okay, so like for example dito sa Batangas. So maririnig nyo yan tuwing papalapit na ang mahal na araw. So, sunod ay ang Urbana at Felisa. So, ang aklat na isinulat ni Modesto de Castro, ayan, ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. So, naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Urbana at Felisa. So, ito ay pawang nauukol sa kabutihang asal, kaya't malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Ayan. So, sinasabing ang Urbana at Felisa, ang pagkakasulat nito ay ang nilalaman nito ay ang pagpapalitan ng liham ng magkapatid na si Urbana at Felisa. So, ang isa ay nasa lalawigan at ang isa naman ay nag-aaral sa isang kolehiyo sa Maynila. So ang paksa ng mga sulat ay ang paksa ng mga sulatin or ang sulat ng magkapatid ay tungkol sa katungkulan sa bayan or pagpasok sa paaralan, ang pakikipagkaibigan, so sa piging, ang salitaan, so paglagay sa estado. So, puno ng mga pangaral ang sulat ng magkapatid na nasa lalawigan sa kapatid na nag-aaral sa Maynila. So, lagi niyang ipinapaalala ang mga dapat ugaliin ng kapatid sa iba't ibang pagkakataon. So, may kahulugang isinasagisag ang mga pangalan ng mga tauhan sa akda. So, nanggaling sa urbanidad o kagandahang asal ang pangalang Urbana at nanggaling naman sa Kastilang Feliz or maligaya ang Felisa. So sinasagisag nito ang kaligayahang matatamo ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapakabuti at pagiging masunurin. So sumasagisag naman ang honesto sa pagiging marangal at pagkakaroon ng malinis na budhi. Ayan. So, ayan. So, si Tandang Basyo Makunat. So, isang nobelang isinulat ni Miguel Lucio E. Bustamante, isang Kastilang pari. So, isa itong halimbawa ng namamayaning posisyon ng mga may kapangyarihan na ang mga Pilipino ay hindi maaaring maging or maaaring mag-aral. Ayan. So, umabot sa rurok ng sitwasyong ito noong 1877 nang sabihin ng mga pari na ipasara ang mga paaralan para mapigilan ang nakaambang revolusyon. So, naipakita ito sa nobelang Si Tandang Basyo Makunat at binigyang diing manatili ang mga lokal sa kanilang mga lalawigan at gawin ang kanilang mga gawain doon sa halip na magtungo sa lungsod at magpatuloy ng mataas na pag-aaral. So ang nobela, gaya ng ibang tulad nito, ay isinulat sa pag-aasam na makontrol ang lumalagong ideyang politikal, kultural at ekonomiko sa mga mamamayang pinuna. Ang nobela, okay? Sorry, mali. Kultural at ekonomiko sa mga mamamayan. So pinuna ang nobela ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipinong manunulat gaya ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Teodoro Agoncillo. Kasi nga, parang ang nilalaman nito ay
yung pagbabawal nga sa sa mga Pilipino na mag-aral, lalo na sa mga kababaihan. Ano, na parang sinasabing manatili na lamang sa kanya-kanyang lalawigan at huwag nang lumuwas sa Maynila para mag-aral. Ano, so bagkos ay doon na lamang sa kanilang lalawigan at magtanim na lamang o gawin na lamang kung ano ang kanilang dapat gawin. Ano, so kaya nga binatikos ito or pinuna ng ilang kilala ng henerasyong ito, gaya ni na Jose Rizal, Marcelo Echiel Pilar at Teodoro Agoncillo. So, ito yung mga akdang pangwika. So, una ay RTE Reglas de la Lengua Tagala. So, ito ay sinulat ni Padre Blancas de San Jose at isinalin sa Tagalog ni Tomas Pinpin noong 1910. So, Compendio de la Lengua Tagala. So ito ay tinakda ni Padre Gaspar de San Agustin noong 1703. Ayan. So, Bokabularyo de la Lengua Tagala, kauna-unahang talasalitaan sa Tagalog na isinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1913. At Bokabularyo de la Lengua Pampango, unang aklat na pangwika sa Kapampangan na isinulat ni Padre Diego Vergano noong 1732 at Bokabularyo de la Lengua Bisaya. So ito yung pinakamahusay na aklat pangwika sa Bisaya na isinulat ni Mateo Santiez noong 1711. So, syempre sinundan ito ng Arte de la Lengua Bicolana na unang aklat pangwika sa Bicol na isinulat ni Padre Marcos Lisboa noong 1754 at ang Arte de la Iloca. So kauna-unahang balarilang Iloco na isinulat ni Francisco Lopez. So, yon ay mga halimbawa lamang guys ng mga akdang pangwika na isinulat nung panahong ito. So, bago tayo tumuloy guys sa pagtalakay sa mga uri ng panitikan na palamak o talamak sa panahong ito, ay marapatin muna nating marapatin muna nating itigil ang pagtalakay sa uri ng panitikan ng panahong ito, ng iba pang uri ng panitikan ng panahong ito sapagkat medyo mahaba na guys ang ating video. So, baka kayo tamaring manood. So, hanggang dito na muna ngayon. So, hangad ko ang pagkaunawa sa nilalaman ng aking tinalakay. At ang inyong kaligtasan guys ang lalong mahalaga sa mga panahong ito. So, maraming salamat sa pakikinig at mabuhay ang lahat.